Today is Thursday, praying the luminous mystery of the Holy Rosary, being our Lord Jesus is light of the world. Light of the readings and gospel today. Kung paano tayo either ordained or non-ordained ministries or laiko ay tulad ng pagtawag ni Jesus kay Simon Pedro para sumunod sa kanya at maging mamamalakaya ng tao. Bakit ang mga Pilipino ngayon ay nagiging mahinahon maliban sa isang grupo ng nagprotesta sa harapan ng tahanan ng pamilyang Diskaya, kung saan salamat sa ating mga media partners upang makilala at malaman kung saan relihiyon at anong partido politikal at sino na ang sumusuporta sa kanila, bakit naglakas loob sila nagawa ang gawaing paglabag sa batas, gayong ang hinahamon nila ay kung mapapatunayan sa tamang proseso ng batas ay nagkasala nga at wala din tayong pagkakaiba sa kanila sa mga tiwali at lumalabag sa batas kahit hindi tayo sangkot sa mga anomalya ng flood control projects sa paggawa natin ng pagprotesta ng may karahasan at paglabag sa batas. Salamat sa ating dating arsobispo. Salamat sa ating dating arsobispo ng Maynila, retired emeritus late His Eminence Jaime Cardinal Sin Didi, bilang paggalang sa seal of confession ng sa tulong at grasya ng Diyos sa paggabay ng Inang Birheng Maria, na ikumpisal ko sa dating late Cardinal Sin Didi ang tungkol sa EDSA 1 of 1986 at EDSA 2 of 2001 ng People Power Revolution, na hindi alam na ngayong Arsobispo Socrates Villegas Didi bilang sekretary noong panahon na iyon ng EDSA People Power Revolution of 1986, gayon din ang bagong orden ng pagkaobispo na si Most Reverend Rufino Jun Coronel Sescon Jr. OP, na dati ding sekretary ng ating dating Arsobispo Cardinal Sin Didi sa panahon naman ng EDSA People Power Revolution of 2001, na parehong naging secretary ng ating Arsobispo ng Maynila, na si dating late Cardinal Sin Didi. Gayon din ang aming Arsobispo ng Lipa, na ngayon ay retired emeritus ng dating Arsobispo ng Maynila, His Eminence Gaudencio Cardinal Rosales Didi, ng tungkol sa mga karahasan at pang-aabuso ng kalayaan ng mga mamamayan noon at hanggang ngayon, pagkat ang pagpapakita ng Inang Birheng Maria noong ika-24 ng Hunyo 1981, bago pa ang assassination ng dating Senador Ninoy Aquino at bago pa sumiklab ang EDSA People Power Revolution ng 1986, matapos ang panawagan ng tungkol sa snap elections, sa tunay na dahilan ng people power nang dahil sa politika sa bansa
at nang walang tamang proseso ng batas, manaiglang ang kapangyarihan at maagaw sa dating Pangulong Marcos Sr. ng persahan ay hindi kalugod-lugod sa Diyos bilang saksi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang muling pagkabuhay sa loob ng banal na misa sa Puiano, Verona, Italia. At ang petsa ng pagbabalik ng inyong lingkod sa Pilipinas ay ang pagtatapos ng pagiging Pangulo ng bansa ng dahil sa People Power Revolution of 1986, ang Pangulong Cory Aquino, ng pagtatapos ng kanyang termino bilang Pangulo ng bansa, kung saan wala na tayong iginagalang na mga batas noon at sa kasalukuyan at nang ayon sa batas para sa kapayapaan, kung bakit nabusong tayo sa plano ng Diyos ng kanyang pagliligtas na naganap na doon pa man sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagkamatay sa krus. Dahil sa pag-ibig ng kanyang panukala o ng panukala ng Diyos, kundi ang itinanim natin sa puso at isip ng ating kapwa Pilipino at mga tao ay ang paghihiganti, galit at paggawa ng kilos protesta kung saan kahit ang mga salitang ginagamit ay paglabag din sa turo ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At ilang ulit mo siyang patatawarin sa paulit-ulit niyang kasalanan. Kung bakit ang propesiya 2022 ang sagot ng Diyos sa ating mga pag-aaklas at paglabag sa mga batas, ang paghirang niya at pagpili na maging lehitimong Pangulo ng bansa, ang ating His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ng bagong tipan ng Diyos sa mundo para sa lahat ng leader ng state and church leaders sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus bilang saksi sa loob ng banal na misa ng pagpasok natin sa bagong milenyo ng ika-21 siglo. Kaya ang EDSA People Power Revolution noon sa ating bansa na nagaganap ngayon sa Indonesia at ng pagprotesta ng iba't ibang panig sa mundo o sa iba't ibang panig sa mundo, gayon din sa Pilipinas sa marahas at walang paggalang sa batas, ay tunay na hindi kinalulugdan ng Diyos. Pagkat sa pilitan at puwersahan ng walang tamang proseso ng batas para sa anumang pagsubok at kahirapang na kailangan tayo'y matatag pa rin sa ating paniniwala at pagsunod sa mga batas ng may kapayapaan. Dulot ng Espiritu Santo bilang ang Inang Birheng Maria sa Medjugorje ay nagpakita
bilang ina ng kapayapaan. Kaya ang panawagan ngayong araw ng Huwebes sa unang pagbasa at Ebanghelyo, ngayong araw na siyam na araw ng pagtunubena sa Inang Birheng Maria para sa kanyang kaarawan, sa 8 ng Setyembre 2025, ang ginagawa ba natin, either ordained or non-ordained ministries, ay naaayon sa kalooban ng Diyos sa pagharap sa mga suliranin ng bansa? Sa panawagan sa atin na maging puspos ng kalooban ng Diyos, ay nakatutugon ba tayo lalo't sa mga protesters at mga gumagawa ng kilos protesta? Meron ba tayong taglay ng wisdom, understanding, enabling them to live a life pleasing to the Lord? Tulad ng Ebanghelyo ngayong araw ng Huwebes, are we like Simon Peters in the gospel declaration of sinfulness and the abandonment of their livelihood? Tulad ng ating laging pagproprotesta to follow Jesus as fishers of men? So to end this, the gospel message to all of us centers on the themes of Jesus' divine power, humanity's unworthiness in God's presence, the importance of repentance and obedience to Christ's word, and the radical call to forsake worldly possessions and comfort for a life of faith and service. Amen.